medyo nakakadot-dot na ngayon. Hindi masyadong maigpit. Hindi na tayo mag-pitch. So sa umaga po ito ay tunay nga ang nangihi ako ng mensahe sa Panginoon dahil itong tatalakayin natin ay maraming Kristiyano na hindi talaga naintindihan. Kasi sabi nga, madalas natin marinig, hindi natin kailangan ng relihiyon. Amen? Kailangan daw natin ay relasyon. Amen? So, paano kaya yun? Paano tayo magkakaroon ng relasyon? Wala tayong relihiyon. Ito po ang ating tatalakayin. Yung tunay, puro na relihiyon. Ito po yun, pure and true religion. Ano ba ibig sabihin na religion? Alam ba natin kung ano ibig sabihin ng religion? Relegare. Ibig sabihin, sa English, time again. Muling itali. Muling magbalik. Doon. Amen? Kasi kung hindi ka magbabalik loob, hindi ka magkakaroon ng relasyon. Amen? Ngayon, paliwanag ng marami na hindi kailangan ng relihiyon. E paano ka magkakaroon ng relasyon kung wala kang relihiyon? Eh tayo, kailangan makitali ka muli, makabalik ka sa Panginoon para magkaroon ka ng relasyon. Sa pamamagitan ng pagbabalik loob at yung relegare. Tayo again. Nakuha natin, kasi marami ngayon nagkahanap ng mga tinatawag na half-truth. Kailangan talagang full gospel. Ano ba yung sinabi? Unawain natin kung ano yung sinabi. Kasi sa panahon natin ngayon, tungkol sa sinasabi ng Bible, marami na ipapangalakan sa salita ng Diyos. Peddling, ilalapot ang salita ng Diyos. At nakikita natin yan sa ating kapaligiran. At marami naman, sinasabi din ng Bible, na ang reliyon o ang ating pananampalataya o ang ating relasyon sa Panginoon ay hindi paraan ng pagpapayaman. At yan ang nangyayari. Amen? Kaya maraming ligaw. Kaya nga yung mga nangyayari ngayon ay talagang ang Diyos ay nangungusap na kinakailangan ay makita na natin na tayo ba ay nasa katotohanan. Amen. So ano ba sabi ng Bible? Doon sa James, ito kung makikita natin na kailangan ng talagyan natin na pinabanggit yung salita religion. Religious. Sa James chapter 1, verse 26 and 22, ang sabi, if any man among you seem to be religious, so pinagyan, religious, religyoso pa, and pretend not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Walang halaga. Amen? So kaya dito pala binabanggit yung religion, mga religious. Amen? Kaya lang, nami-misunderstood nga ito ng marami na hindi rin kailangan ng religion. Ano natin, ang tawag po yung mga deboto, no? Sa isang kung kanino man. Kailangan natin, yung sinasabi, kung ang isang tao man ay maging religyoso at hindi marunong magpigil sa kanyang dila, ay dinadaya niya ang kanyang sarili, ang kanyang puso. Ang religion na ito, ang tataglan niya ay is-plain. Walang halaga, walang saysay, walang kwenta. Amen? Kaya ito, makikita natin mga kapatid, walang halaga. Kaya binanggit niya, yung
Britain, not his tongue. Marunong magpigil sa dila o sa bibig. Kaya ang tunay na religyoso, ang tunay na nasa Panginoon, nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, makikilala sa pamamagitan ng kanila mga bunga. Ano ba yung bunga sinasabi? Sa pamamagitan ng kanilang mga salita, ng kanilang mga gagawa. Amen? Kung ano ang nilalaman niya. Kasi sabi din ng Bible, from the abundance of the heart, the mouth speak. Yun ang bunga niya. At dito makikita mo kung talaga yung kanyang reliyon, yung kanyang pananampalataya ay tunay. O half-truth lang. Amen? So, maliwanag yan mga kapatid oh. Pagka hindi ka marunong magpigil sa iyong salita, sa iyong dila, sa iyong bibig, kasi dinataya mo lang yung sarili, yung puso mo, dinataya mo. At walang kabuluhan yung iyo, pinangangalanda ka ng reliyon. Nakuha natin. Pero ang kailangan natin, yung tunay, yung puro. Amen? Na reliyon. Kasi maraming ang peke ngayon eh. Maraming kapto. Na akala mo, totoo yung sinasabi. Pero kung pag-bubulay-bulayin mo, malayo sa katotohanan. Pero sa biglang tingin, magaling. Maayos. Amen? Kaya nga kahapon, inelibrate ko mga namin birthday ni Mrs. Tumating yung mga anak ko iba at malapit. At yung sa malugang ko, nag-share sa akin. Gusto na nga rin nila umalis doon sa pinabibilangan nila ngayon. Sabi ko, yung nag-head kayo, dating elder namin kasama ko nung araw sa mga atin. Kasi sa kanila, kung turuan, pagka naghihirap ka, wala ka sa Panginoon. Kung magkasalaw, gusto makita nila, talaga may sasakyan ka, may magandang bahay, na namubutakti yung sa sarili mo, parang ang Christmas tree sa alahas. Yan ang tingin nila no? Na binibless ka ng Panginoon. Hindi. Amen. Ang pinag-usapan nito is spiritual, not material. O mga mayaman ka sa material. Pero when it comes to spiritual, tungkad ka. Wala kang kayamanan. Ano sabi ng bahay ko? Mag-into ka ng kayamanan sa langit. Amen. Huwag dito sa lupa. So yung batayan nila. Amen. Kaya sa atin, hindi lang training natin. Kaya dito makikita natin, yung mga tunay na religyoso o mga Kristiyano ay makikilala sa pamamagitan ng kanila mga salita. Ano ba'y lumalabas sa kanila? Amen? Okay. Ito, tingnan nyo. Pure religion. Di ba pinakit sa Bible? Yung puro. Ibig sabihin, pero hindi puro. Pero, kung mag-isa kape, masarap yung puro eh. Pero merong hindi naman talaga puro. Amen. Kung mag-isa na may halo. Ganun din sa pananampalataya, sa religion. May puro religion, merong hindi. Amen. Pagka puro yan, dalisa yan. Yan ang totoo. Kaya nga sabi, pure religion and undefined before God and the Father is this, to visit the fatherless. Amen. And widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Ano yung puro reliyon? Anong dapat makita? Anong dapat gawin? Ang sabi, yung mga tinatawag na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang sabi niya, before the God and Father is this, to visit the fatherless and widows. Napagit sa devotion kami na fatherless, mga ulila. Amen? Ngayon, pagka sinabing fatherless, yung talagang wala. Walang-wala. At ang ginagawa niya, ang anticipate ko na inaama niya ay ang mga nasa langit. Yung walang inaasahan. Eh, fatherless, ang dami namang minana. May mansyon.
Kasi yun nga, pagdating sa kaawaan, ano nga yan? Ulila nga yan. Pero ang dami mamana. Hindi yan ang nakakailangan. Pagka sinabat fatherless, talagang wala. Ang Diyos ang kanyang ama. Kaya lang ang inaasa. At saka ito, and widows in their affliction. Widows. Sino ba ang widows? Sino ang dapat tulungan? Widows. Widows, milyonarya eh. Milyones ang naiwan ng asawa. Amen. Kasi pag gano'n, ibig sabihin, kasi nung araw, meron kami yung head namin sa medical vision, yung si Dr. Ranel. Mali eh, kasi byuda siya. Lagi nga ina-acting yan. Sabi, huwag daw siya kapihin o gano'n dahil yung mga byuda raw, pinagpapasok. Depende sa byuda. Katulad yan, ang ganda ng bahay niya sa BF Tools. At yung kotse niya. Kasi ano yan eh, may mga half-truth ka eh. Kung mo hindi sinabi ko ito, ay, byuda ko, magpapalain mo. Yan yung mayaman mo eh. Di ba? Yan mga kapatid, ibig sabihin, may mga half-truth ka, nakakaturuan. Kaya tinatulakay natin yun, ang pure, purong religion. Puro, ibig sabihin, religious ka, religion ka, nakabalik ka sa Diyos. May relasyon ka ngayon. Amen? At ang araw na tinatanong mo ay puro-puro walang ano. Amen? Kaya kung titingnan natin, kung biglang tingin, tama yan ang ganda ng teaching niya. Di ba? Katulad ng isang pumanaw na ministro, magtanong ka at Biblia ang sasagot. Pero pwede kulay-kulayan yung sagot, binasa sa Bible, malayo doon sa tanong. Hindi naman yung nakakatuwanan. Half-truth. At maraming naakit ng mga tao doon sa mga half-truth. Amen? Kaya hindi nabubuhan sa akin, sa lakihan. In an affliction, and to keep, ito pa, and to keep himself unspotted from the world. Hindi ka na nakahawaan ng sistema ng sanlibutan. Amen? Kasi kung ang isang tao tunay, nasa tunay na reliyon, ang protection ng Diyos ay nasa sa kanya. At lagi siya nakakatanggap ng revelation. Kaya hindi siya mahahawaan ng sistema ng sanlibutan. Dahil alam niya ang katotohanan. Kaya nga nahawaan maraming tao na sistema ng sanlibutan. Kaya nga unspotted eh. Yung katangian ng sanlibutan ay hindi nakahawakan. Hindi ka nagkakaroon ng spot ng sanlibutan. Kapintasan ng sanlibutan. Kasi kung tunay ka, nasa tunay na iglesia ka, nasa tunay na pananampalataya ka, religion, ay ang banal na Espiritu ay sumasayo at yun ang nagbibigay na protection sa iyo at revelation. Kung yung tinatanggap mo, naririnig mo ay galing sa Diyos o hindi. Kung galing lang sa tao. Amen? Kaya yung mga kapatid, dapat natin taglan, mas siguruhin natin na tayo ay nasa tama. Kaya yung pagbubulay-bulay natin, sa self-stand natin, pag-aaral natin sa sarili natin, napakahalaga. Amen? Dahil ang Diyos nangungusap sa bawat anak niya. Mas maganda yung one-on-one kayo with Diyos. Amen? Kaya hindi ba sinabi niya sa Joshua, sa Joshua 1:8, do not forget, huwag mong paligtaan, pagbulay-bulayan ang salita. Amen? Nagyas sa iyo, ang sabi, so that you will know the truth para malaman mo ang katotohanan. Hindi ka nagpupulay-pulay kung paano malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan, sabi, then you will be, prosperous and successful. Sa spiritual. Amen? Yun ang kailangan natin pag iwakan tayo sa ating spiritual na buhay.
At yung mangyayari lang, mga kapatid, kung tayo ang nasa tunay, pure religion, yung tinatawag na pure religion, puro-puro, walang ako. Amen. Nakukuha ba natin? Kasi maraming naglipada ka ng maturuan eh. Amen? Eh dito lang sa Golden City, ilan ang churches dito? Marami na eh, di ba? Ano yata pa sa 70? Maganda, ano? Yung, ano yun, believer in Christ. Oo. Dati kasi may fellowship kami rito mga pastor eh, nawala yun eh. Kasi may mga iba, pagka tinamaan ka, yung pastor, pag tinamaan doon sa mga sharing namin, hindi na-attend yun. Kasi iba yung kanyang pinitip, iba yung kanyang naturuan. Pero pag nagturo kang tama, hindi na-attend yun. Kaya wala na. Natunaw yung aming fellowship ng mga pastor dito. Kaya kanya-kanya kasi. Kasi meron naman dyan na kilala mo rin na Brother Roden, kilala ko yung mga pastor dito. Ibig sabihin, nagtuturo sila ng pulot-pulot system kung ano narinig nila, yung tuturo nila. Nawawala yung self-meditation, yung one-on-one sa Panginoon. Kaya nga, being a pastor, it is a gift, not ambition. Marami kasi nag-ambition lang eh. Diba? Katulad nung nakasama natin dito, isang buwan. Ambition yun eh. Gusto niya mag-ambition, maging pastor. Pero anong nangyari? Hindi nagtaga, pinaalis siya ng Panginoon. Hindi po yan. Marami naman na ayaw. Pero tinawag ka eh, wala pang gagawin. Diba? Tinawag ka. Amen. Hindi ka titigil ng Panginoon. Hindi sa tinataas ko yung sarili ko. Kaya po, ayoko na nga eh. Pagkatapos ng muli ko, ayoko na tinawag ng Panginoon. Pero hindi na kumain ng Panginoon. Pinili kita, tinawag ka eh. Pero alam niyo, kung nagpumilit ako, wala na ako. Pero tumupat ako sa Panginoon, sinunod ko kalooban niya. Kaya hanggang ngayon, nandito ako. Amen. Amen. Pinalalakas pa niya ako. Amen. 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 So yung mga kapatid ng ano, kung saan ka tinawag, doon ka. Hindi ka na kailangan na maging ano ka. May katangian, kakaiba. Dito. Okay. Doon sa tatakayin na natin yung sa ano, itong sa verse 26, ano sabi no? Yung reader, that is that. Yung pagkakit. Importante po kasi mahaligatin doon sa dila, yung salita, yung bibig natin. Puntahan natin chapter 3. Verse 5 and 6. Even so the tongue is a little member. Pinakapaliit na bahagi ng ating katawan. Ang dila, sabi, posted great things. Balit ito ay puno ng kayabangan. Pagmamalaki, behold, how great as a matter, a little fire spindle. Parang kami ito eh. Diba? Kahit maliit lang, talagang basic lang yan. Nagliliam yan. Amen. Ano pa? And the tongue is a fire. Ang dila natin ay parang apoy. Kaya ingat tayo. A word of iniquity. So is the tongue among our members that it defined the whole body. Ito ang nagpaparoon sa ating buong katawan. Amen? Oh, malinaw that it defined the whole body. Dinilifan na, dinudumisan, dinudumihan. And seated on fire the force of nature, and it is set on fire of earth. Ito yung katulad ng impyerno. Parang apoy. Amen? Ang sabi, kung talagang nasa tulad ng reliyon, nasa puro reliyon, ay ingatan mo ay pananalita. Amen? Kahit na kumisan, nakakarinig tayo, matamis mangusap. Pero yung palang tamis na yun, ay apoy na lang, umiliyak mo. Dahil yan, may mga nangangaral na ganyan, matatamis magsalita, mamadaling nakakakit.
yung pala, kasama kang susunugin. Amen? Kaya pakaingat tayo mga kapatid. Anong chapter nga yun? Verse nga? 5 and 6, no? Okay. So yung mga kapatid, kaya pakaingat tayo doon sa ating mga paggamit ng ating mga dila. Minsan kasi hindi natin sinasadya, di ba? Minsan nabibigyan tayo, di ba? May lumalabas sa ating mga bisig. At yung ang nagpaparami sa atin. Kaya nakala-alerto tayo. Bago tayo magsalita, isipin na muna natin kung tayo may makakatulong o makakasakit. Amen? Madalas marinig yan eh. Nung araw, narinig ko madalas yun eh. Yung mga counsel, nagkakasyo. Mismo sa pastor, narinig ko yan eh. May tumain, naghihirap, nagpa-counsel, ang dapat ko gawin. Unang tanong niya, ba't ka naghihirap? Nagtatimes ka ba? Unang tanong niya. Ibig sabihin, pag hindi nag-times, maghihirap ka. Saan mo makikita sa Bible? Kaya nga, mahirap kung hindi mo talaga nasaliksikin ng malalakas sulatan. Amen. Tara tayo sa 8. Ba't kita kayo market? Wala makakapigil, wala makakontrol sa dila ng tao. Okay. It is unruly evil. Mahirap yun yan eh. Rendahan eh. Full of deadly poison. Punong-puno ito na ason. Na ibig sabihin, kumisan, salita mo, hindi mo alam, nakakalason mo sa kausap mo. Hello? Ang sabi, bago ka magsalita, bago gumawa sa pangit, mag-isip ka muna kung ito ba'y makakabuti o makakasama. Kasi pagka hindi maganda, alam mo, kasi yung bibig, magsisibing laso yun. Amen? Dead poison. 9. Therewith blessed, ito nga eh. Therewith we be blessed, even the Father and therewith curse we men which are made after the similitude of God. So ayan o, ang ating bibig ating nila, ginagamit nating pagpupuri sa ating Diyos. At ginagamit din natin pag-alimura sa ating kapwa. Hindi, ang sabi doon, and with curse we men which are made after the similitude of God. Na inaalimura mo o kinakars mo ang iyong kapwa na nilalang ayon sa mga sa pinagawa ng Diyos. Di ba gano'n ang ginawa? Nilalang ng tao? Ayon sa image and likeness of God. Eto, sinabi ka, di ba? Tapos inaalimura mo. Napunan niyo ba sa iyong sarili? Ako, pura-pura ko yun. Ay ginawa ng Diyos sa akin. Yung sinasabi dyan, ang ating dila o ating bibig ginagamit natin pagpupuri sa Diyos. Dapat hindi mo ginagamit ng pag-alimura o pagkas sa iyong kapwa. Kaya ginagawa ng Diyos, kung ikaw ay tunay na nakabalik, kung ikaw ay tinatawag na naitali mo rin sa Panginoon, ano wala binabago ng Panginoon? Yung bibig ko, yung dila ko. Kasi gagamitin mo magpagpupuri sa Kanya eh. Kaya yan ang unang babaguhin ng Panginoon. Aminin natin natin ito. Sino ang palamura? Dati. Di ba? Magulat ka lang eh. Hindi mo sinasadya yun. Pero yan lumalabas. Ano tawag doon? Nagiging ano? Automatic yun eh, di ba? Ay! Bigla lang kung anong lalabas. Kaya sinabi, malalaman mo na ang tunay na Kristiyano, ang tunay na sa tunay na relihiyon. Bigla mong gulatin, anong lalabas? Ano? Sa kanyang bibig. Amen. Kaya nga ang bibig natin, ang unang binabago ng Diyos kasi gagamitin mo pagpupuri sa Kanya eh. Para hindi mo gamitin kung saan-saan. Pagkalimura, kung saan, pagmumura, pagpipintas. Amen? Ako, yun ang nakula ko sa akin eh.
Dati palamura ko yung expression ko yan. Siyempre, maano pala, di ba? Marinig natin yun eh. Amen? Naku, ang Urto Seko, lumalas sa pero ngayon, hindi na. Amen? Nakuha ba natin? Amen. 9 na ba tayo? 10. Out of the same mouth, proceeded blessing and cursing. Yan, depende yun. My brethren, ang kapatid, these things ought not to be to so to be. Ito ang dapat hindi mangyari. Amen? Ayun pa sabi, do the fountain set forth at the same place where sweet water and bitter? Ang isang balon, hindi pwedeng paglabasan at tubig tabak at tubig na maalat. So, ganun din sa wikwi. Hindi pwede ginagamit yung pagpupuri sa Diyos at pagmimintas o pag-alimura sa kapwa. Hindi pwede yun. Amen? Kaya mapupuri, ang bilang natin, ang bibig natin, unang binabago ng Panginoon. Ay kapag hindi ka patunay, unang binabago kung ano, panunuan ka sa bibig mo. Isa lang dapat natin gawin. Magpakali ka sa Panginoon. Yung talagang taling-taling ka. Ibig sabihin, magbalik loob ka na lubusan ng Panginoon. Iiwanan mo na anything in this world. Kasi minsan, maraming Kristiyano may reservation. Diba? May reservation. Kung baga sana, hindi pa religion tayo again. Nagpatali ka. Amen. Yung dalawang paa pinatali niya, pero yung kamay, walang tali. Pagka sinabi, relegare, tayo again, patali lang buong katawan mo. Yung wala ka ng titilo, hindi ka na makakakilos. Kamay, paa, yung buong katawan mo. Amen. O kaya katulad ng ginagawa ng tatay ko nung araw. Dahil ako bunso, pinakamatigas ang ulo ko. Ang ginagawa ng tatay ko, sisilid ako sa sako. Tatali yan, ibibitin. Sino nakaranas nun? Ako nakaranas nun eh. Sinulid ako sa sako, tinalihan. Tapos sinulog sa bintana. Sa tigas ng ulo. Amen? So hindi kaya sa atin sa Panginoon, totally magpatali, magpaliklog ka ng totally, without any reservation. Minsan kasi may mga Kristiyano, may reservation eh. Pero hindi siya maiwan. Amen? Gusto ng Panginoon, lahat sa Kanya. Pag-aari ka, totally. Ang Diyos ang may-ari sa iyo. Amen? Wala kang iiwan, hindi ka titig sa lupa. Hindi ba sabi ng Bible, lahat tayong tunay na nagbalik sa Panginoon, hindi na tayo taga rito eh. Manlalakbay na lang tayo rito. We're all pilgrims. Manlalakbay. At saan ang tunay nating residence? Sa heaven. Yun ang tunay na residence natin. Kaya sabi ng Panginoon, nung niyaya niya yung mga lagyan niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Sumakay sila sa pangkay, di ba? Tumawid sila sa kabilang ibayo. Yun ang nangyayari sa tumatawid tayo sa kabilang ibayo, sa kabilang buhay. Sa ating tunay na buhay. At tayo ngayon ay namamangka lang sa silibutan. Habang tayo namamangka, katulad ng mga nangyayari sa mga disciples, may bagyong dumating. Amen? Kaya tayo pinapagyo din eh. Sino yung nakaranas ng bagyo sa sanlibutan? Spiritually speaking. Hindi ba may bagyo tayo na tumataan sa atin? Amen? Amen. Ngunit ano ng Panginoon? Tutulungan tayo. Huwag mo lang patutulungin. Di ba ganun nangyayari sa mga disciples? Natutulog ang Panginoon. Amen? So kailangan laging buhay ang Panginoon, laging gising sa buhay natin. Para nung dumating pa ng bagyo ng buhay, ay may pipigil sa bagyo. May pipigil sa malalaking alon. Kasi alam ng Panginoon, hindi natin kaya.
Only the hands of God can control yung malalaking alon sa buhay natin. Amen? So, we are only manlalakbay lang tayo dito. Hindi tayo tagal dito. Lahat tayong tunay nasa Panginoon. Hindi na tayo tagal dito. Kaya sinasabi, hindi po pwede yung isang paa mo nasa Panginoon, yung isang paa mo nasa sanlibutan. Hindi pwede yun. Yung hap-hap. Ang nais ng Panginoon, total surrender. Amen. At pagka nag-total surrender tayo sa Panginoon, hindi agad i-bless ka ng gusto mo. Hindi. Dataan ka muna sa pagsubok. Kung tunay ka. Amen. Dadalisaya ka muna katulad ng ginto, di ba? Sinasalang sa apoy. Ano may apoy? Ito tayo ulit pinapamit. Ito yung pagsubok, mga pagsubok. Dadaan ka sa apoy. Para ikaw ay gawin puro. Bakit ka din sinasalang sa apoy? Para yung mga dumi ay maalis. Maging puro ka. Kumbaga sa ginto, pure gold ka ngayon. Puro Kristiyano ka. Hindi na Kristiyano puno. Amen? So marami, di ba? Kristiyano puno. At ano sabi sa ating bansa? Ang Pilipinas daw is the only Christian country in the Paris. The only Christian. Kasi hindi nila naiintindihan yung salitang Christian. Amen. Na ibig sabihin, pagka Christian ka, kinakailang puro ka, dalisay ka, totoo ka. Ay, hindi yung salita Christian lang pala. Amen. Okay. So, tingnan natin. Punta nga tayo doon sa Proverbs 16:27. Yeah. An ungodly man diggeth up evil, and in his lips there is as a burning fire. Naiintindihan dito. Sabi, an ungodly man, ungodly, hindi kumakilala sa Diyos, yung wala sa Diyos, hindi nakabalik sa Diyos. Doon sabi, dig it up evil. Dig, ano ibig sabihin? Dig. Dito ang may naghahalaman dito. Dinidig ko yung paligid ng halaman. Puldi ko eh, ginagambulan mo. Kaya ano sabi diyan, ang ungodly man dig it up evil. Inaan mo yung evil, yung mga bagay sa sanlibutan. Ano yung mga marunong ganapan, ano ito? Cultivate, di ba? Niluluwagan mo yung paligid. Parang dinidig mo, di ba? Hinuhukay mo. Oo, ginagawa. Ito yun. They ungodly man diggeth up evil. Kinakal mo yung mga evil sa sanlibutan. Amen? And his lips, there is as a burning fire. Oh. At ang yung mga labi, mga dila, ay parang naglalagap na ako. Amen? Kaya huwag natin ugaliin yun. Sa sanlibutan niya, huwag mo na alamin kung bakit gano'n. Di ba? Kaya minsan, yung panonood ng TV, maraming kinahanap yun. Tatangay. Amen. Kaya nga yung siya sinisira ko na yun ang kung i-share ulit sa kanya. Na, good. Sa Panginoon ka, yung anak mo hindi mo mapagod, papagaling ka ng ibang tao. Sa pamamagitan yung mga pahit-pahit, mga orasyon. Yung anak mo hindi mo madeliver sa pagkabakla. Yun ang dapat i-analyze natin. Di ba? Nakakapagbago siya, nakakapagpagaling na ibang tao. May pamilya niya, hindi kapagaling eh. So yun mga kapatid, kasi parang nagkakangkal lang mga masasamang bagay sa sanlibutan. Nakukuha natin. Kaya nga mga kapatid, hindi dapat yan
Tingnan mo ano, ang Matthew 15:11. Ano sabi no? Yan nga, oh. Not that which going into the mouth, defile the mouth. Hindi naman yung pumapasok na mga bagay sa ating katawan ang nagpaparumi sa tao eh. Ano yung nagpaparumi sa tao? Malabas. Yeah. But that which coming out of the mouth is defiled a man. Ang nagpaparumi sa tao ay mga lumalabas sa kanyang bibig. Kaya nga, you will know them by their fruit. Amen. Hindi yung pumapasok, yung lumalabas. Amen. Kaya, pagkain mo tayo sa ating mga lumalabas sa bibig natin. Kumisa kasi, yung mga parang hindi ka, ano eh, tawag dito, hindi mo iniisip eh, dahil pakano mo kasi, nabibigla ka. Amen. Nabigla ka lang. Amen. Ito natin pa, galit ka. Hindi. Masama bang magalit? Hindi. Di ba? Hindi masama magalit. Ang masama, galit ka kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo. Eh si Jesus nga, di ba nagalit din? Pinagkataog nga yung mga nagtitinda sa patio eh, di ba? Pero, hindi siya nagkasala. Ganyan din tayo. Pwede tayo magalit, huwag ka lang magkasala. Eh madalas pagkagalit, di ba? May anong lalabas sa bibig eh. Ikaw bata ka! Ay, kung ano ba? Di ba? Kaya siya, hindi alert yan. Kumisa, mga magulang, ganyan eh. Sa tindi ng galit, sa tindi ng mga konsume sa baka, hindi na alam kung ano lumalabas sa bibig. At pakaingat yung tayo. Hindi makakabuti yun. Amen. Doon sa tingnan po natin yung ano sa Psalm 140 verse 3. Psalm 140 verse 3. The sea saw it and fled Jordan. Maria. 148. 14. Yeah. They have sharpened their tongues. Yeah. Ang talim ng dila, no? Hinasa. So they have sharpened their tongues like a serpent. Others poison is under their lips. Puro kamanta, puro laso. Ang mga kanya, mga bibig. Amen. Kaya ingat tayo mga kapatid. Tayo mga tunay ang Kristiyano, tunay tayong Kristiyano, tunay tayong nakaibigan, tunay at puro ating religion. Ingat tayo sa ating mga lalabas. Amen. Kahit anong gulat nyo, baka mamaya ipanilabas. Amen. Hirap na magitin eh, di ba? Dahil hindi natin mo magitin. At yung araw, di ba? Magulat ka lang, ang lalabas sa'yo eh. Pero ngayon, di ba? Hindi mo na mabanggit. Bakit dito lang ang pang-rescue? Amen. At kumbaga, balikan ko. Kaya walang bibig, yung bibig natin walang binabati ng Panginoon. Ginagamit yung pagpupuri sa Panginoon. Gagamitin mo sa pag-intro. Gusto kong inarawan niya. Halimbawa, gumagamit ka ng arinola. No? Saan mo ginagamit yan? Diba? Sa personal na ano mo. Eh, pwede bang gamitin yan sa pagsalok ng inumin? Kaya hindi naman, di ba? Yung bibig mo, ginagamit mo pagpupuri sa Diyos. Huwag mong gamitin na, pakalin mo na sa kapwa mo. May kanya-kanyang gamit yan. Di ba? Eh yung picture, pwede mong dalhin paggabi sa kwarto. Eh sa isip mo yun eh, di ba? Hindi mo pwede gamitin sa ibang bagay. Yung sa personal use mo. May kanya-kanyang gamit.
So yun yung mga kapatid. Punta tayo sa verse 27. Sa text natin. Ano sabi sa 27? Yes. Verse 1, 27. Oh. 167. So 127. Ang sabi niyan, your religion and fight before God and the Father is this. Ito ang katagal-tagal sa Panginoon. No? And the fight before God. To visit the fatherless and widows. Yun ang mga kapatid. Pagka sinabi visit, yung tinutulungan natin, sinusuportahan natin. Yung mga orphans. Kasi, sabi nga, sa pinakamalaki relihiyon dito sa atin. Kaya nga sila nagtatayo ng ampunan eh. Pero na-misunderstood nila. At ang purpose nila, ang motibo nila iba. No? Ang sabi nito ay paano? To visit the fatherless and widows. No? Bisitahin o tulungan yung mga fatherless. Talagang wala na, uli lang ang lubos. Ako personally, pinakita sa akin ng Panginoon, hindi pa ako Kristiyano nun. May kaibigan ako. Sinaba ako doon sa tuwid niya. Doon sa Baktikan Street. Doon sa Pasig kami. Yung isang, ano lang mga religious leader doon. Yung printing press. At saka bahay ng punan. Sinaba ako ng kaibigan ko doon. Dahil kami yung sa advertising, nagsusulit kami ng mga ads para sa kanilang magazine. Yung Home Life magazine at saka yung Youngster Comics na religious magazine. Amen? At yung printing press na yun, napakalaki. At yung mga leader, religious leader doon, ay nagtayo ng bahay ampunan. Nag-ampun sila ng maraming bata. Ano ang purpose? Yung mga bata ang nagtatrabaho doon sa printing press. Siyempre, walang sweldo. Dahil ampun nila, pinapakain nila. Kasi kung maghahan sila ng mga tauhan, malaki yung sweldo, no? Pero anong motibo nila bakit nagtayo sila ng ampunan? Para hindi sila magpasweldo ng malaki. Pero pagdating sa batas, kung i-imbestigahan, mali. Child labor yun eh. Hindi ayon sa batas yun eh. Pero nagagawa nila bakit? Makapangyarihan sila rito eh. Religious leader sila eh. Amen? At ang gobyerno, saludo sa kanila eh. Kung ano sabihin nila, amen sila eh. Amen? Kaya isang bagay lang yan, pinakita sa akin ng Panginoon. Kaya nung ando na ako sa tunay na Kristiyano, andito lang ako sa Born Again. Doon ko na-realize, kaya pinakita sa akin ng mga Panginoon yung mga bagay na yan. Para malaman ko yung totoo at hindi. Amen? Dahil ng araw, bilib din ako sa kanila eh. Amen? Pero nung nakita ko yung mga yun, at saka nung basa ako ng Bible, malayo pa lang. Amen? So, yun yung mga kapatid, kaya na kailangan maging mapanuri tayo. Amen. 27 yan, no? Tingnan mo rin sa, ano, Psalm 68, verse 5. A father of the fatherless and a judge of widows is God in His orientation. So ito, nagsisipin, yung tunay na, yung sabihin ba, yung mga ulila, sabi, father of the fatherless. Ang ama ang dapat, yung mga ulila, dapat maging tunay na ama. Wala nang ama sa laman, dapat maging ama mo talaga, yung amang nasa langit. Ang amang nasa langit, doon sa mga walang pa, sa mga fatherless, yung mga walang ama talaga. Amen? Na wala nang inaasahan kundi ang Panginoon.
Amen. And a judge of widows. Yun nga, nabanggit ko na kayo na, God gives holy habitation. Ibig sabihin, ang Diyos ang susupport at tutulong sa kanila. Wala na ibang tutulong sa kanila. Pero ito, huwag natin pagkamala. Yun nga, yung kanina, tinalakay ng asawa nila. Yung mga pulubi, na fatherless, wala mga ama, huli ng lubos. Yun ang dapat tulungan. Pagka sinabi huli ng lubos, wala kang mag-anak. Pero pag ulila ka naman, may mga kamag-anak ka, may kapatid ka, may mga tiyahin ka, yun ang dapat mag-aral na sa iyo. Amen. Amen. Pananagutan nun, nila yun sa Diyos. Sila ang dapat mag-aral. Huwag ka lang iasa sa ibang tao. Lalo yung mga batang maliit, makikita natin yan, naglipana sa kanil. Pero ibig sabihin, pakaingat tayo. Hindi lahat yan. May iba dyan. Sindikato. Amen? Kanila, hindi lang natalakay mabuti. Yung mga, ano dito kasi, mga sindikato yan eh. Marami yan, di ba? Sindikato yan. Mga judge of the widows is God in holy habitation. Ang Diyos lang talaga maasahan. Hindi talaga totally wala. Yung byuda ka, wala ka. Okay, naalala ko tuloy. Kagabi lang, meron siyang byuda dyan. Sa amin po, sa Jerusalem. Anong ginawa yun? Hindi magkalat yan eh. Ewan ko, saan umihiin ang pagkain yun eh. Napigyan niya ng test yun. Kahapon. Ibig sabihin, naglalakad siya, hindi may hamsa sa namin. Sa tapat namin. Napatid siya, motik ng mag-ano. Bumili na sa doon. Maglalaba raw siya. Eh kasi itata namin yun eh. Talaga wala na. Halos madapa siya dahil napatid ko sa house. Sabi ko, ano nangyayari sa'yo? Hindi rin niya nakita. Sabi ko, wala ka ba tungkol? Wala nga. Saka wala ko na akong manlang na batang nagtutulong sa akin eh. Kinumit ako ng mga respeto. Yung ginagamit ko tungkol, hinabot ko sa kanya. Sabi ko, eto, ito mo lang. Amen? Pero yun, may anak. Kasama sa bahay. Hindi siya iniintindi. Yung tanda na yun, hindi pa maipaglaban. Isang matanda, tinala naman na dito, 2-3 pinasong na hindi pa isama doon sa nakata nila. Pinababayaan pa yung ina nila. Eh yung ina nila, ang may-ari nung tinitirahan nilang bahay. Kumikita naman yung mag-asawa. Amen? Sa habang ko yun, buti nga hindi natapa. Kung natapa yun, baka hindi na makabangon eh. Ay kasi ako nagdalawang isip parang pinaalala sa akin pala, hindi pa may tungkol ka dyan, hindi may nagamit. Yun, inabot ko sa kanya. Sabi ko, eto, gamitin mo na. Amen? So yung mga, hindi sa itinataas ko yung sarili ko, binabanggit ko lang sa iyo dahil may mga talagang kamag-anak, anak, kapatid, na walang malasakit. Kahit kapamilya nila. Amen. Yun ang makakaawa, yun ang tinatawag talagang widow, walang magawa. Amen. Maraming iba, alam ko sino yun. Yung anak ko, ang ginawa ko, araw-araw nakikita. Dadaan sa amin ko. Umisan gabi, alas 10, alas 9. Dadaan sa amin, pagpalit. Alam mo ito, Red Horse. Ligawa ko mag-inom, yung nanay niya hindi magawa tulungan. Yung kanina lumalapit para humingi ng pagkain. Kumisa alas 9, pagkakalaga pa, alam ko, nag-i-extend na pa, may magkabot. Dahil hindi pa kumakain mo. Amen? So yung ibig ko sabihin, kaya nilalalawa ko yun, hindi na dapat tulungan. Na hindi tinutulungan, mismo yung anak, yung anak. Yung anak nakikiti na lang sa bahay, hindi pa tulungan. Ano pa naman, hindi ko sasapitin. Hello? Yung mga dapat tulungan. Amen. 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 Amen.
1 Timothy 5, 3-4. Honor widows that are widows indeed. Widows indeed, yung talagang byuda. Yung talagang walang tutulong. Katulad doon, may anak, hindi naman tinutulungan. Kaya kung lumapit sa atin, tulungan natin sa abot ng ating makakaya. Amen? Kaya nga, honor widows that are widows indeed, yung totoo yung talagang byuda. Amen? But if any widows have children, ayan o, if any widow has children or nephew, may kamag-anak, may pamangkin, may apo, let them learn first to show pity at home and to requite the parents, for that is good and acceptable before God. Amen? Kaya tayo may mga kamag-anak, talagang walang-wala, kaya natin tulungan natin. Amen? Amen. Pero pag tinulungan mo, na ayaw na patulong, wala tayong magagawa. Amen. Hindi talaga naghihirap. Katulad ng inampo natin, di ba? Walang bahay, walang matira. Inampo natin dito, iba naman ang sitwasyon. Nung nakita natin ang plano natin, sinitira sa lupa na kaanaigig ka. At sabi ko, buta sa akin, nakausapin ko, inampo natin, di ba? Iba naman yun. Tinawahan mo. Ano nangyari? Iba naman nangyayari. Ano nga ba yan? 5? Okay. Yan lang mga kapatid. Okay, pupunta tayo sa ano? Sa susunod. Ano ba yan natin yung pure religion yan? Yung sa true religion. Ano tayo no? Sa James. Balik mo sa James. Ito tinatake natin. Yan. Pure religion is defined before God. Ano ba ilan ng 26, 27, di ba? 27. Diyos, pagka sinabi true religion, ano ba iisipin natin dyan? Yung totoo religion. Ang totoong religion na sinasabi si John 4, 23, 24. Yun ang tunay na religion. Yung sabi niyan, but the hour cometh, dumating na ang oras, sabi, and now is when the true worshiper, yung totoo na worshiper, shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Yun ang tunay, yun ang puro, na sumasamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan. Amen. Kaya dito, nakakatiyak tayo na tayo ay nasa totoong relihiyon. Dahil tayo ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. Amen? Hindi na kailangan natin may makita, may mahipo. Amen? Hindi na kailangan na magsamba tayo sa espiritu at katotohanan, hindi sa pamamagitan ng laman, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita, hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nahihipo. Amen? Kapagkat ang Diyos natin ay Diyos na espiritu, dapat sabayin natin sa espiritu at katotohanan. Hindi na kailangan ipangalang tayo sa espiritu. Ibig sabihin, magkaroon ng tayo. Paano mangyayari yan? Kailangan maitali ka na muli. Amen. Kailangan mo na religion. Kailangan mo na religare. Pagbalik loob ka. Amen. Kaya kailangan puro-puro. Totoo. Yung ginagawa natin pang pagsamba. Amen. Doon sa Philippians 3:3, ano sabi niya? Philippians 3:3. Sabi, for we are the circumcision which worship God in the Spirit. Tayo ang mga tunay na pinuli sa puso, hindi sa laman. Amen? For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Dahil hindi ka nananangan sa iyong sarili, kaya sa iyong sarili, sa iyong lahat. Kung hindi sa Espiritu, nabubuhay tayo sa Espiritu.
Amen. So pagkaman tayo nasa sanlibutan pa, pero hindi tayo nagko-compromise sa sistema ng sanlibutan. Amen. Kasi marami mga ganyan churches eh. They are still compromising in the system of the world. Amen. Natuloy ang Kristiyano, pero namumuhay sila, lumalakad ka sila ayon sa sistema ng sanlibutan. Amen. Kaya nga, pagka Kristiyano ka, hindi ka dapat sumama sa mga politika. Hindi ka dapat na mamumuliti ka tayo. Ano mangyayari dyan? Kasi ang gusto ng politiko, yung mga recognition mula sa libutan. Hindi kailangan ng Diyos yun. Kailangan ng Diyos sa kanya. Kaya kapag kakandi, alam natin na, di ba? Ang daming Kristiyano sa Senado, sa Congress. Mismo sa Malacanang, may mga Kristiyano puno. Meron tayo naging presidente, Kristiyano daw puno. Pero ano nangyayari? Walang nagawa. Amen? Ultimo mga Kristiyano, sabi nga ng anak ko si Nelson, yung kasama nila sa iyo itong araw, sa Las Piñas, tinulong ko nga siya. Sabi, nasa politika na ngayon, iba na eh. Tatay nila, prayer partner namin yun eh, sa Las Piñas eh. Diba? Katandaan niya, yung sino? Katandaan niya, si sa opisina nga yung kinasal yung panganay ko eh, sinuwin eh. Alala mo na. Partner namin yan eh, tatay nila eh. Yung kapatid ngayon, nasa gobyerno eh. Pero ano nangyari? Nami-million sila. Hindi makapagsalita. Pagdating dito sa pagpapalakad. Sana. Kaya mahirap, may sa Kristiyano pumasok sa politika. Diyan ka mamumulitika. Kaya nga sabi, you cannot serve two masters. Di ba? Pagsisilbihan mo yung isa at kalilimutan mo yung isa. Naging politiko ka, nagsilbi ka sa politika, nakalimutan mo yung pagiging Kristiyano. Amen. Kaya tiyakin na ang relihiyon ay tunay, puro, nalisay, walang halo. Amen? Or we are circumcision. Circumcision, ano ba yun? Pagka sinabi sinircumcise ka, inalis yung dumi. Sa mga lalaki, bakit yung sinircumcise? Di ba? Para maalis yung tinatahan ng dumi. Ang sinasabi ngayon sa Christianismo, kinakalan, tuliin ka saan? Sa puso, alisin yung dumi. Amen? O kaya nga sabi, for we are circumcision, which worship God in spirit and rejoice in Christ Jesus and have confidence in the flesh. Amen? At ang tunay na Kristiyano, ito pa, ang isang tunay na relihiyon. Ito yun, sa Matthew 22. Alam natin ito, verse 34. Bigyan ng verse 34. Alam natin lahat ito eh. Gusto ko lang sa liwanag. Ang sabi, but when the Pharisees, ano ba ang Pharisees? Phariseo. Ano yung mga Phariseo? Mga religious people yan, di ba? Mga religious people yan eh. Oh. But when the Pharisees had heard that he had put the silent, they were gathered together. Ayan, nag-gathered sila ng tipo eh. Mga leader na yan. Then one of them, which was a lawyer, ito, asked him, sino yun? Sino tinanong nila? Asked him. Si Jesus Christ. Tinanong nila. Ang sabi, tempting him and saying, Master, which is the great commandment in the law? Ito, sumagot ang Panginoon. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. Ito ang purong Kristiyano. Ang sabi, mahal niya ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Amen. Yan ang purong relihiyon. Nagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ibig sabihin, totally sa Panginoon lang. Ano ba? This is the first great commandment.
Pagka sinunod mo, tunay ka Christian, puro ang religyoso. Amen? Ano pa? And the second is like unto it, those who love thy neighbor as thyself. Mahal mo ang iyong kapwa. Ang ginamit dito, neighbor. Baka ito, mapagkapa na ng ibang lalaki. Mahal mo na may kapitbahay ko. Sinasamahan ko nga pag alis ko asawa. Kaya kung kapwa yan, not then as they self, mahal mo ang kapwa katulad pagmamahal sa iyong sarili. Yan ang tunay na reliyon. All these two commandments hang all the law and the prophets. The law and the prophets. Ang isa pa, mga kapatid, yung sinulat mga kumpeta, paniwalaan natin galing sa Diyos yun eh. Yan ang tunay na puro at dalisay na religiyon. Amen. Naniniwala ka sa mga sinulat na kumpeta, naniniwala ka sa sinabi ng Biblia. Hindi ka nagkakagpag, hindi ka nagkakawas. Amen? Kung ano ang nakasulat, yun na yun. Hindi mo pwedeng maluwi. Amen po? At isa pa mga kapatid, yung tunay, yung tayo magbawa, yung tunay na relihiyon, puro relihiyon, ay mayroong pagkakaisa. Amen? There is unity, hindi disunity. May pagkakaisa. Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Doon sa John 17, 9 to 11, nasabi, I pray for them. Ito ang panalangin ng Panginoon eh. Yung kanyang iglesia, yung na tinayo ng Panginoon, the church, o yung tayo tunay na nasa sa loob ng tunay, dalisay na religion, ang sabi, I pray not to the world, but to them which thou hast given me, for they are thine. Ano pa sabi? All of mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Ano sabi? 11. And now I am no more in the world, but these are in the world, and come to thee. Holy Father, keep through their own name those whom thou hast given me. Lahat na ibinigay mo sa akin, sabi na parang, panalangin niya ito. That they may be one as we are one. Itong panalangin ng Panginoon, itong kalooban ng Panginoon sa Kristo, na lahat tayo magkaisa kayo tunay na talisay na relihiyon. Magkaisa kayo. Katulad natin na. Dapat magkaisa tayo eh. Amen. Amen po. 20, 23, verse 20. Ano sabi dyan? Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. Lahat na nanapak tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano sabi? Pray that maybe will be one as the Father are in me and I in thee, that they also will be one in us. That the world may believe that thou hast sent me. Paano maniniwala sa Diyos kung hindi tayo nagkakaisa? Hello? Dapat talagang magkakaisa tayo, iisa eh. Pero dapat nasa puro at dalisay na religion tayo. Yung pagkaisa tayo, nagkakaisa tayo sa lahat ng bagay. Amen po? Lahat ng believer ng Panginoon, gusto ng Panginoon ay magkaisa. Kaya nga namatay si Kristo, di ba? Kaya nga siya nakatay. To establish unity. Para sa lahat ng mga. At pagka tayo nagkakaisa, nagkasama-sama tayo, ibig sabihin, puro at dalisay ang inyong relihiyon. Amen? Pero pagka hindi tayo nagkakaisa, mga kapatid, ano ba ang dahilan ng division? Bakit hindi nagkakaisa ang mga tao? Bakit dumadami ang klase ng religion? Because of tradition. Amen? Ang sinusunod na tradition.
Kung ano pang seremonya, pinalaya na nga tayo dyan eh. Mga seremonya, wala na yan eh. Amen, pinakailangan mga kapatid. Pinakailangan magkaisa tayo. Hindi ba utos ng Panginoon yun? Ano utos ng Panginoon? Ephesians 4. Hindi tayo magwawala. 3 to 6. Ano sabi niya? Devoted to it, the unity. Unity in the Spirit, the bond of peace. Paano magkaroon ng kapayapaan? Magkaisa tayo. But there is one body. Isa lang ang body. Amen. Isa lang ang katawan eh. One Spirit. Even as we are called in one hope, isa lang ang pag-aano natin, mga kapatid. Of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all, and you in or you all. Ibig sabihin, dapat magkaisa tayo. Amen. Iisa ang Diyos natin, iisa tayo lang. Dapat iisa tayo. Amen. Kung tayo may mga kondisyon pang natin, tuwag po natin na wala na itutulong na. Mag-iisa tayo, tulad ng ating Diyos na iisa, Ama, Anak at Espiritu Santo, di aruwan. Kung naman tayo marami, sila kailangan mag-iisa tayo. Nag-iisang Diyos natin, iisang hari natin. Kaya tayo narito eh. Kaya tayo narito, pinagkaisa tayo. Kaya, we must worship Him. Sama-sama tayo. Nawag-worship sa Kanya sa Spirit and in truth. Amen. Amen. Tumayo nga tayo sandali.